ibang-iba na mga kandidato at politiko ngayon. Ha? Ang mga sinasabi kahiya-hiya na. Parang hindi bagay sa kanilang pag-apply ng trabaho bilang government official. Kasi yung pong mga kandidatong senador down to councilor ngayong midterm election sa May 12 ay nag-a-apply ng trabaho. Pero yung napapansin ko po na mga gimmick nila sa stage para lang makakuha ng suporta at papansin, kahit na ho mga medyo below the belt o malalaswang gimmickan ay ginagawa. Kasi ngayon mayroong isang controversial di umano sa kampanya at nandun si Bong Revilla na tumatakbong senador. May naghahawak pala ng parang isang placards ba o streamer na ginayaya yata si Bong na halikan daw siya. Aba, yan sabi ron ni Bong, ipabiro man kung ang totoo yan willing daw siyang makipaghalikan doon sa may hawak ng streamer na yan o poster na nagsasabi at tinayaya siya. Yung mga ganon. Alam nyo, ang babaw na nun. In public sasabihin mo yun para lang makuha mo yung suporta nung gumawa ng placards na yan or kamag-anak at kaibigan niya. Hindi po tama yun. Di ba? Hindi lahat ng oras showbiz ang galawan. Ang kampanya ay seryoso. Ito ay kahalintulad din nung nangyari dun sa Pasig na isang abogado, si Attorney Sia, na tinira niya, binastos niya yung mga single mom. At sinabi niya na yung mga single mom pwede raw niyang tabihan. Mga ganon. Talagang hindi ko natutuloy kung ano mga ibig sabihin. Yan, sample lang yan. Diyan naman sa Maynila, mayroon tumatakbong isang konsihal. Na dati rin, alam ko, vlogger pa rin ang niya. Si Mocha Oson, di ba? Ano ba yung pinagbawal sa kanya ng COMELEC na kanyang ginagamit na sa kampanya? Yung about cookies. Hindi ko natutuloy kung ano ibig sabihin nun. Alam na niyo kung ano ibig sabihin nun. Pinatigil din dahil may pagkabastos ang dating. So, ito yung nakikita natin ngayon. Ilan lang yan. Kaya dahil mayroong kampanya pa, mayroong ilang araw pa ng kampanya, hindi po, paalala lang hindi po makakatulong sa inyong pagkatao at pagkandidato kung below the belt o wala sa lugar o may pagkabastos ang inyong sinasabi, pagtingin sa mga botante, para lang kayo ay mapag-usapan at kayo ay iboto ng tao. Hindi po yun. Nakakalungkot, nawawala yung qualification na kailangan makita ng botante. Sino ka ba? Ano bang iyong kakayanan? Ano bang plano mo sa problema ng bansa? Yun ang kailangan at ng mga Pilipino. Hindi yung papansin lang sa mga walang kakwenta-kwentang gimmick para mapag-usapan. Iba ang tingin ko dyan. Hindi nyo makukuha na suportahan kayo kung ganyan. Sa halip ipapaliwanag ko at katulad nito ginagawa ko at ikakampanya ko, huwag nating iboto. Ang mga botante ay maging marunong at huwag maniwala sa gimmick ng politiko na nagpapapansin. Kahit na unprofessional. Di ba? Ang mga sinasabi. Kahiya-hiya. Panlalait sa kapwa. Panlalait sa kababaihan. Kawalan ng respeto sa mga botante. At iba pa, huwag yan iboto. Kasi wala kayong makukuhang kinabukasang matino dyan sa mga taong gumagawa nito. Maliban doon sa mga binanggit ko, meron pang ibang gumagawa niyan. Alam ko, hindi lang dito sa Metro Manila, kahit sa mga probinsya, huwag niyong iboto yung ganyan. Dahil ito pong aking pagbablog, napapanood ito, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa abroad, lahat na. Ngayon, ongoing, ang pagboto ng mga OFW, paalala po ito. Tumingin tayo sa kakayanan, paninindigan ng kandidato. Huwag sa mga panlalait. Huwag sa mga below the belt na mga sinasabi. Huwag sa dating na kababawan ng mga statement at gimmick para lang mapansin. Yung kulang sa pansin, huwag natin pansinin sa araw ng eleksyon. Yung papansin ng kandidato at hindi plataforma, hindi para sa bayan ang galaw, huwag din nating pansinin. Kalimutan natin yan sa araw ng eleksyon sa Mayo 12. Yan po yung aking paniniwala at opinion. Ingat lang po. Please like, share, subscribe kung hindi pa sa aking mga channel. Dito, MA Pinoy TV. At doon sa kabilang channel natin, Mike Abe Opinions. Okay?
tuloy natin itong, nako, talaga lang ha. Alam nyo, kahit ako, hindi ko rin matanggap kung bakit ganito yung ginagawa ng Chinese Embassy. Talagang hindi ho trabaho ng diplomat yung ganyan. Kasi hindi ho ilalabas sa Senado ni Senator Tolentino yung mga dokumento, di umani kontrata at tseke na ibinayad sa isang company para lang ho gamitin troll farm troll farm para ho magamit or anong tawag dito? Paninira. Isang company, isang opisina na binayaran umano ng 930,000 pesos initial na payment para lang ho sirain ang gobyerno or yung mga anti-Marcos ay susugan. Ano yun? Hindi yung galaw at trabaho ng isang diplomat at ng embassy. Kahit anong embassy ng ibang bansa sa Pilipinas, hindi nila gawa trabaho yan. Dapat sila sumunod at yung protocol ay irespeto. Pero kung ganyan na mismo ang Chinese government, Chinese embassy, dito sa Manila ang gumawa nito, dapat yan papanagutin. Dapat yan ay talagang huwag payagan. At yung mga ginagamit nilang mga troll or mga vloggers na anti-Marcos, pro-China, tungkol sa West Philippine Sea at iba pa, o posibleng ang tingin niya ng National Security Council ay nakikialam na ang China sa political exercise sa Pilipinas dahil parang meron silang pinapaboran ng mga kandidato para manalo at maging kakampi nila sa kanilang pag-agaw, panghimasok sa Pilipinas. Napakatindi po niyang akusasyon na yan. Napakatindi pong gawain yan. Wala kasing karapatan ang ibang bansa, kahit ang China, na manghimasok sa internal at political exercise ng Pilipinas dahil yan ay exclusive para sa mga Pilipino. So dalawa po yung story dyan. Troll para sirain ang gobyerno. Pangalawa, yung pagkikialam na sa mga kandidato na gusto nilang maging kakampi. Dahil ang gusto ng China sa darating na mga eleksyon at darating na eleksyon, kakampi nila ang mga senador o presidente o mas matataas na opisyal para magtagumpay ang kailang panghihimasok. Kasi sa ilalim ng Marcos administration, ng Philippine Military, Department of National Defense, at iba pang mga kinaukulan sa gobyerno, hindi makaporma ang China. Talagang sila ay sinasabihang iligal ang pakikialam at panghimasok sa West Philippine Sea. Kaya nga umabot na sa gano'n na meron silang troll, meron silang company na binayaran para siraan ang gobyerno at politiko na posibleng sinusuportahan ayon sa National Security Council. Meron silang report na natanggap ang National Security Council na posibleng nakikialam na ang China sa ating politika at eleksyon. Grabe ito. Hindi ho maganda yan. Please like and share ng video para makarating po sa lahat ng kinaukulan ang mga nangyayaring hindi natin dapat palampasin at hindi dapat nating suportahan. Kailangan panindigan ang sariling ating